Banata 4161. So paano kung ang mga kalaban natin ay isang human prodigy at isang Akmin? Lahat, magkaisa at panatilihin ang proteksyon na hadlang. Nagrally ang grupo ng mga nilalang. Tumingin si Wotan kay James at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Saglit na nag-isip si James at sinabing, ano pa ba ang dapat gawin? Ang tanging pagpipilian natin ay patayin sila pagkatapos na masira ang kanilang hadlang. Hawak pa rin ni James ang kanyang nakatagong sandata, ang 3 pagbabagong sunog ng flame art. Gayunpaman, hindi sigurado si James kung may iba pang akmi na nakatago pa rin ang hindi niya nalalaman. Gusto niyang iwasang gamitin ito maliban kung talagang kinakailangan ito. Inutusan ni James si Wotan, sasaktan mo sila mula sa kaliwa. Aatake ako mula sa kanan. Pagkatapos, nagpatawag siya ng espada. Ang talam ay itim at may bahagyang hubog na dulo. Ito ang na-reforged na malevolent sword ni James. Ang lakas ng malevolent sword ay nalampasan ng isang chaotic treasure at maaari nang ituring na isang Akmin god weapon. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na nakabaon sa loob nito. Nawala siya at muling nagpakita sa harap ng mga nilalang sa isang iglap. Si Wotan ay hindi na natiling walang ginagawa at mabilis na sumunod, lumitaw sa kabilang panig ng hadlang. Nang makalapit na si James ay sinugod siya ni Sigmund. Bumalik na si Sigmund sa kanyang orihinal na anyo. Sa normal na kalagayan, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kalabanan si James. Gayunpaman, siya ay protektado ng isang malakas na hadlang, hindi siya natatakot. Hinampas ni James ang harang, hiniwa ang kawalan. Mabilis na naiwasan ni Sigmund ang pag-atake. Nabangga ang sword energy sa protective barrier, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Sigmund. Ito ay magiging mahirap. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Habang si James ay ginulo, maraming iba pang mga powerhouse ang lumitaw sa paligid niya at naglunsad ng mga nakamamatay na pag-atake sa kanya. Nanatiling kalmado si James. Agad na sumiklab ang isang magulong labanan. Si James at Wotan ay napapaligiran ng 12-dosenang mga quasi-Akmin. Ang quasi-Akmins ay humawak ng kanilang sariling laban kina James at Wotan sa tulong ng protective barrier. Walang pagpipilian sina James at Wotan at patuloy na pinipilit pabalik. Pagkaraan ng ilang oras na labanan, si James at Wotan ay dahado. Pareho silang nagtamo ng pinsala. Sa kabutihang palad, wala sa kanilang mga sugat ang nakamamatay. Nang hindi ginagamit ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art at Chaos Power, nakipaglaban si James ng buong lakas. Gayunpaman, hindi niya nagawang patayin kahit isa sa kanilang mga kalaban. Naharap din si Wotan sa parehong issue. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit nabigo siyang pumatay ng sinuman. Ang kanilang labanan ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa lugar. Habang patuloy ang laban, isang figure ang nanood sa labanan mula sa pinakamalalim na bahagi ng Desolate Grand Canyon. Pinagmasdan niya ang pagganap ng bawat nilalang at sinusubukang hulaan kung sino ang huling makakaligtas. Si James ay kinubkob sa labas ng Desolate Grand Canyon. Swoosh! Isang sinag ng sword energy ang tumagos sa hangin at sumugod sa kanya. Ang sword energy ay naglakbay ng napakabilis. Si James ay nakikibahagi sa labanan sa sandaling iyon kasama ang iba pang mga powerhouse. Huli na ng tangkain niyang harangan ang sword energy. Bagamat mayroon siyang napakahusay na pisikal na lakas, nagawa pa rin ng sword energy na tumagos sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay tinaga ng sword energy at nabuo ang isang madugong sugat. Sa kabutihang palad, ang pinsala ay hindi sapat na malubha upang hamina siya. Agad na ginamit ni James ang kapangyarihan ng life path, at mabilis na nakabawi ang kanyang mga sugat. Noon nagdesisyon si James na huwag nang magpigil pa. Ang kanyang kapangyarihan ay bababa ng malaki kung ang laban ay magtatagal. Mahirap madaig ang mga powerhouse kung siya ay naubos na. Hinimok ni James ang lahat ng kanyang path powers at pinagsama ang mga ito sa Chaos Power. Sa sandaling nabuo ang kanyang Chaos Power, tumaas ng husto ang kanyang aura. Nahigitan pa ng kanyang aura si Wotan na isang Akmin.
Break. Matapos mabuo ang kanyang Chaos Power, inatake ni James ang Protective Barrier. Kabanata 4162. Ang Chaos Power ay natatangi sa Doom Race. Hindi alam ni James kung paano nilinang ng Dooms ang Chaos Power. Sa kanyang kaso, kailangan niyang maunawaan ang iba't ibang path ng langit at lupa upang makabuo ng purong Chaos Power. Nilinang niya ang Chaos Power na tinulungan ng mga Pukana ni Thea. Gayunpaman, hindi pa ito puro Chaos Power. Dahan-dahan niyang ginalugad at isinama ang iba't ibang path ng langit at earth sa kanyang Chaos Path, na nagbigay daan sa kanya na gawing perpekto ang kanyang Chaos Power. Hindi na nagpapigil si James dahil ito na ang nakaligtas sa kanya. Mabilis niyang ipinatawag ang kanyang Chaos Power. Ang kanyang Chaos Power ay inilipat sa Malevolent Sword, at ang Chaos Sword Energy ay sumabog upang hampasin ang Protective Barrier sa ibaba niya. Ang Chaos Power ay pinakamataas, at walang ibang lahi sa Greater Realms ang may kapangyarihan na makahihigit dito. Ang mga nilalang na nagtatago sa loob ng Protective Barrier ay hindi natakot sa pag-atake ni James. Gayunpaman, agad nilang naramdaman ang anomalya pagkatapos na lumapit ang Chaos Sword Energy sa Protective Barrier. Ito ay ganyan kalakas na puwersa. Chaos Power ba ito? Paano ito posible? Siya ay isang tao. Paano niya nagagawang linangin ang Chaos Power? Nagulat lahat ang mga kahanga-hangang lahi ng iba't ibang lahi, at makikita iyon sa kanilang mga ekspresyon. Hindi sila makapaniwala na ginamit ng isang tao ang Chaos Power ng Doom Race. Ginamit ni James ang Chaos Power noong pinatay niya si Winston. Gayunpaman, dahil si Winston ay mula sa Doom Race, inakala ng ibang mga nilalang na sa kanya nanggaling ang Chaos Power. Walang sino man ang nag-isip ng posibilidad na ang Chaos Power ay kay James. Boom! Ang Chaos Sword Energy ay bumangga sa Protective Barrier. Nang bumagsak ang Chaos Sword Energy sa Protective Barrier, dalawang nakakatakot na puwersa ang naglabanan. Nagresulta ito sa isang mapangwasak na pagsabog. Nagsuka ng dugo ang ilang mas mahihinang nilalang sa protection na harang pagkatapos na tumbahin ng puwersa. Kahit na ang mas malakas ay hindi makatayo ng matatag. Ang protection na hadlang na nabuo ng kolektibong lakas ng 30,000 nilalang ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Napansin ni Wotan mula sa malayo at agad na sinugod sa proteksyon na hadlang. Nakakatakot kapag ginamit ng isang Akmin ang lahat ng kanilang lakas. Medyo nasira na ni James ang protective barrier. Sa sandaling umatake si Wotan, mas maraming bitek ang nabuo sa kahabaan ng barrier. Gayunpaman, mayroong 30,000 powerhouses sa loob ng protective barrier. Sa sandaling nabuo ang mga bitek, mabilis nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan upang patatagin ang hadlang. Samantala, paulit-ulit na inatake ni James ang harang. Isa-isa, ang sword energies ay lumipad palabas sa Malevolent Sword. Ang kanyang sword energies ay bumaril patungo sa protective barrier tulad ng mga meteorite. Kahit na makayanan ng hadlang ang kanyang pag-atake, nagkaroon ito ng malaking pinsala. Ang kapangyarihan na lumaban sa hadlang ay ipinamahagi sa 30,000 powerhouses, na patuloy na nagdudulot sa kanila ng pinsala. Nang makita ito, mataimtim na tumingin ang mga powerhouse sa loob ng protective barrier. Masyadong makapangyarihan si James. Naabot niya ang gitnang yugto ng ikapitong yugto ng Omniscience Path. Bilang karagdagan, siya ay isang quasi-Akmin na Nagel-inang ng Chaos Power. Kapantay na ng isang Akmin ang lakas ni James. Mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong cultivator na kakapasok lang sa Permanence Acme rank. Bukod dito, kinailangan din nilang harapin si Wotan, na isang Akmin. Sa magkasabay na pag-atake nina James at Wotan, nagsimulang masira ang protective barrier na nabuo ng 30,000 powerhouses sa ilalim ng strain. Kabanata 4163. Nasira ang protective barrier dahil may iilan sa 30,000 nilalang na lihim na nagpipigil ng kanilang lakas. Hindi nila itinuring sina James at Wotan bilang kanilang huling kalaban. Kaya, nais nilang mapanatili ang kanilang lakas upang agawin ang kayamanan matapos na maalis ang dalawang pinakamalaking banta. May sumigaw sa protective barrier, "Guys, stop, hold back. We need to go all out now. Kung patuloy mong nililimitahan ang iyong lakas, lahat tayo ay mamamatay."
Naramdaman din ng iba ang mapanganib na puwersa na lumalapit sa kanila at alam nilang mamamatay sila sa ganitong bilis. Sa sandaling iyon, ang mga nagpipigil ay nagmamadaling ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas upang palakasin ang Pormasayon. Samantala, walang humpay ang pag-atake sa kanila nina James at Wotan. Nilaslas ni James ang Malevolent Sword, at ang mga stream ng sword energies ay nahulog sa protective barrier na parang meteor shower. Sabay-sabay niyang tinawag ang Sacred Blossom, pinalabas din ang kapangyarihan nito sa hadlang. Sa kabilang banda, walang awa din si Wotan at buong lakas niyang inatake. Ang puwang sa paligid ng proteksyon na hadlang ay nabasag na, at maraming itim na butas ang nabuo mula sa matinding pagsalakay. James cursed, "Damn it, they're so persistent." Hinimok na niya ang kanyang chaos power ngunit hindi pa rin masira ang protective barrier. Nakipag-usap din si Wotan kay James sa pamamagitan ng telepath, na nagsasabing, wala tayong mararating sa ganitong bilis. May 30,000 sila, ngunit 2 lang tayo. Bago natin masira ang protective barrier. Napaisip si James sa sinabi niya. Tama si Wotan. Sa 30,000 kalaban, maaari silang magpalitan ng pahinga at mabawi ang kanilang lakas. Gayunpaman, sina James at Wotan ay nagpupumilit na manatiling nakalutang. Telepathically sumagot si James, isa lang ang option namin. We need to sow discord among them and break the barrier from within. Kumunat ang noo ni Wotan. Paano natin gagawin iyon? Nakipagkaisa sila sa determinasyon na palayasin tayo. Halos imposibleng pukawin ang panloob na salungatan ngayon. Tiningnan ni James ang 30,000 powerhouse sa ibaba nila. May nakita siyang pamilyar na figure sa mga nilalang si Leilani. Alam ni James na manalo sa labanan at mapatay ang kanyang mga kalaban, kailangan niyang hikayatin si Leilani. Pagkatapos gumawa ng plano, agad na pinaandar ni James ang kanyang path power at nakipag-ugnayan kay Leilani. Isang nilalang lang ang dapat mag-iwan sa kanya ng buhay. Alam mo ba kung bakit ako inaaway ni Wotan, Leilani? Nakatuon si Leilani sa pagbuhos ng lahat ng kanyang lakas sa protective barrier. Nang marinig niya ang boses na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan si James, na patuloy na binobomba ang proteksyon na hadlang mula sa langit. Nagpatuloy si James, na nagsasabing, iyon ay dahil kaya kung lampasan ang Pormasayon. Pagkatapos ng labanan, sisirain ko ang Pormasayon sa paligid ng planetang ito at hahayaan si Wotan na umalis ng ligtas. Nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataong umalis dito ng buhay, ngunit kailangan mong makipagtulungan sa akin. Nag-aalinlangan si Leilani, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya si James. Napansin ni James ang pagdududa niyang ekspresyon at sinabing, bago pumunta sa Planet Desolation, kinausap ako ng iyong ama. Nang marinig ito, sa wakas ay sumagot si Leilani sa kanya, ano ang sinabi niya? Tumugon si James, alam niyang tao ako sa sandaling nagkita kami. Gayunpaman, hindi niya inilantad ang aking pagkakakilanlan. Kaya, dapat kong tiyakin na aalis ka sa planetang ito ng buhay. Kung mamatay ka, at umalis ako nang wala ka, tiyak na aalis siya magtanim ng sama ng loob sa akin. Kung mangyari iyon at ibunyag niya ang aking background bilang tao, mahihirapan akong lumipat sa Greater Realms. Makipagtulungan sa akin upang masira ang proteksyon na hadlang, at sisiguraduhin kong aalis ka ng ligtas at maayos. Napailing si Leilani matapos marinig ang sinabi ni James. Mga salita. Kabanata 4164. Ang tanging pag-asa ni James na masira ang protective barrier ay si Leilani. Ang proteksyon na hadlang na nabuo ng sama-samang lakas ng 30,000 powerhouses ay sadyang napakalakas. Kahit na nagsanib puwersa sina James at Wotan, hindi nila ito malalabag. Kung patuloy nilang inuubos ang kanilang enerhiya ng walang bunga, sila ay mauubos bago masira ang hadlang. Habang umaatake sa protective barrier, pinagmasdan ni James si Leilani. Agresibo ang pagsalakay nina James at Wotan. Ang mga nilalang sa loob ng proteksyon na hadlang ay hindi nang ahas na labanan sila ng padalos-dalos. Ang dalawa ay nagpakita ng lakas sa antas ng akmin. Ang matamaan ng alinman sa kanilang mga pag-atake ay magreresulta sa matinding pinsala o kamatayan.
Makalipas ang 1 minuto, sinabi ni Leilani sa telepathically, 49, gaano ka katiwala sa pagsira sa pagbuo sa paligid ng planeta at pagpapalabas sa akin ng buhay. Sa puntong ito, sumuko na si Leilani sa pakikipaglaban para sa primal mantra. Gusto lang niyang iwan ang planeta ng buhay. Ang pangunahing prioridad niya ngayon ay ang mabuhay. Ang kaisipang ito ay ibinahagi ng ilan sa mga nabubuhay na nilalang. Sagot ni James, I'm not sure if I can completely dissolve the formation, but I'll be able to make an opening at least. Nang marinig ito, sinimulan ni Leilani na isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Matapos mag-isip-isip sandali, nagpasya siyang sumugal. Talagang nasira ni James ang maraming porma sayon sa loob ng Planet Desolation. Marahil, maaari talaga niyang buksan ang isang daanan sa pagbuo at tulungan siyang umalis sa planeta. Tinanong niya, ano ang kailangan kong gawin? Tinanong niya, ano ang kailangan kong gawin? Sumagot si James, napakasimple nito. Dahil nasa loob ka ng protective barrier, kailangan kong umatake ka mula sa loob habang umaatake kami ni Wotan mula sa labas. Kung sabay tayong umatake, masisira natin agad ang protective barrier. Sige. Pumayag si Leilani na makipagtulungan kay James. Matapos makuha ni James ang pag-aprobo ni Leilani, ipinasa niya ang plano kay Wotan. Pinagtuunan ng pansin ng dalawa ang protective barrier. Sa loob ng protective barrier, nilingan siya ni Leilani. Ang mga nakapaligid na nilalang ay ginagawa ang kanilang makakaya upang mapanatili ang proteksyon na porma sayon at lahat sila ay hindi nag-iingat sa iba pang mga nilalang sa hadlang. Sa sandaling iyon, biglang kumilos si Leilani. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at nagpakawala ng nakakapinsalang putok na kumalat sa bawat direksyon. Walang bantay ang mga nilalang sa paligid, kaya marami ang nasugatan ng tamaan sila ng kapangyarihan ni Leilani, at agad na hamina ang protective barrier. Pagkatapos niyang magtagumpay sa pag-abala sa ilan sa kanila, mabilis niyang inatake ang proteksyon na hadlang. Sa sandaling iyon, mabilis na sumunod sina James at Wotan at buong lakas nilang inatake ang hadlang. Ang trio ay ganap na pinag-ugnay kapwa mula sa labas at sa loob, na agad na nasira ang hadlang na itinakda ng 30,000 powerhouses. Sa sandaling bumagsak ang proteksyon na hadlang, ang grupo ng mga powerhouse ay lumundag pasulong, at ang ilan ay nahulog sa lupa, na dumura ng dugo. Leilani, why ikaw? Taksil ka. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo tinulungan ang tao? Magdadala ka ng pagkawasak sa lahing anghel. Maraming powerhouses ang umuungal sa kanya na galit na galit. Hindi sila pinansin ni Leilani at tinungo ang malayong langit kung saan nakatayo si James sa isang iglap. Hindi mapakali si James kay Leilani sa ngayon. Pagtingin kay Wotan, sumigaw siya, tapusin na natin tadali. Nakuha ko. Tumanggo si Wotan at mabilis na tumakbo pababa patungo sa grupo ng mga nilalang na may hawak na espada. Hindi rin tumayo si James. Sinugod niya ang mga nilalang at sinimulan silang patayin ng walang awang. Wala sa kanila ang makakalaban sa mga pag-atake ni Wotan at James ng walang proteksyon na hadlang. Sunod-sunod na sinalubong ng mga nilalang ang kanilang kapahamakan. Matapos mabasag ang protective barrier, mahirap para sa kanila na baguhin ito dahil sinampahan na sila nina James at Wotan, na pinipigilan silang muling magsama. Nag-ikot-ikot sila sa lugar, sinusubukang iligtas ang kanilang sarili. Lumutang si Leilani sa malayong kalangitan at tahimik na nanunood ng may time na ekspresyon. Hindi niya masabi kung tama ba ang naging desisyon niya o hindi. Kabanata 4165. Ang lahing anghel ay uusigin ng ibang mga lahi kung may sinumang mabubuhay ngayon. Hindi niya kayang tiisin ang mga kahihinatnan, at hindi rin kayang labanan ng lahing anghel ang galit ng iba pang mga lahi. Maasahan niya lamang na sina James at Wotan ay walang naiwan na nakaligtas. Habang malalim ang iniisip niya ay bigla siyang sinugod ng isang nilalang. Tataksil ka. Papatayin kita. Isang galit na sigaw ang sumabad sa kanyang pag-iisip at si Leilani ay napilitang makipaglaban. Isang matinding labanan ang sumiklab sa desolate Grand Canyon. Dinala ni James at Wotan ang kanilang lakas upang pasanin at sunod-sunod na pinatay ang mga powerhouse gamit ang kanilang mga espada. Ang labanan ay tumagal ng halos 3 buwan.
Si James ay nagpasada sa ere na magulo ang buhok at duguan ang katawan. Ang malevolent sword sa kanyang kamay ay makinis na may dugo. Puno ng mga bangkay ang paligid. Dalawang nilalang ang nakatayo sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay si Wotan, at ang isa ay si Leilani. Si Wotan ay punit-punit din. Siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang aura ay mahina. Sa panahon ng laban, si Leilani ay tinarget ng maraming powerhouses. Gayunpaman, pinrotektahan siya nina James at Wotan, kaya nakaligtas siya sa matinding labanan. Matapos ang ilang buwang labanan, lahat ng sangkot ay napatay maliban kina James, Wotan, at Leilani. Nag-aalala si Leilani na babalikan ni James ang kanyang sinabi, kaya't mabilis niyang dumistansya ang sarili sa dalawa. Lumitaw siya sa di kalayuan at umupo sa isang lotus position. Pagkatapos, uminom siya ng healing elixir at agad na sinimulan ang paggamot sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagpakita ng gilas at mukhang sobrang battered. Dalawang nilalang ang nakatayo sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay si Wotan, at ang isa ay si Leilani. Si Wotan ay punit-punit din. Siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang aura ay mahina. Sa panahon ng laban, si Leilani ay tinarget ng maraming powerhouses. Gayunpaman, pinrotektahan siya nina James at Wotan, kaya nakaligtas siya sa matinding labanan. Matapos ang ilang buwang labanan, lahat ng sangkot ay napatay maliban kina James, Wotan, at Leilani. Nag-aalala si Leilani na babalikan ni James ang kanyang sinabi, kaya't mabilis niyang dumistansya ang sarili sa dalawa. Lumitaw siya sa di kalayuan at umupo sa isang lotus position. Pagkatapos, uminom siya ng healing elixir at agad na sinimulan ang paggamot sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagpakita ng gilas at mukhang sobrang battered. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang punit at puting damit ay nabahiran ng dugo. Nagsimula na ring gumaling si Wotan. Sa puntong ito, ang natitirang tatlo ay hindi maaaring magtiwala sa anumang bagay maliban sa kanilang sarili at sa kanilang mga espada. Mabilis na pinagaling ni Wotan ang kanyang mga sugat upang pigilan si James sa pag-atake sa kanya upang makuha ang primal mantra. Tumingin si James kina Wotan at Leilani sa di kalayuan. Umupo rin siya sa isang bato sa tuktok ng bundok. Huminga siya ng malalim at hinimok ang landas ng buhay na gamutin ang kanyang mga sugat. 49, tatlo na lang tayong natitira ngayon. What's next? Maingat na tanong ni Wotan mula sa malayo. Nangako si James na magbubukas ng daanan sa pormasayon na magpapahintulot sa kanya na umalis. Bukod sa kanyang sarili, si James at Leilani na lang ang natitira sa planeta ngayon. Leilani was barely a threat. Ang tanging inaalala niya ay si James. Ang pag-asam ng pagkuha ng primal mantra ay masyadong malaki. Nahirapan si Wotan na lumaban at gusto niyang labanan si James hanggang kamatayan upang makuha ito. Tumingin si James kay Wotan sa di kalayuan at sinabing, "Anong sabi mo? Kung gusto mong lumaban, I'll gladly humor you. Kung gusto mong umalis, gagawa ako ng opening sa formation para umalis ka." Sumagot si Leilani, "Buksan mo muna ang formation, at hayaan mo akong umalis." Tumingin si James sa kanya. Hindi napigilan ni Leilani na manginig sa takot habang sinasalubong niya ang tingin nito. Sumagot si James, "Tutupad ako sa pangako ko sa iyo, Leilani. Makakaalis ka ng ligtas, ngunit kailangan kong ilihim mo ang lahat ng nangyari rito." Agad namang pumayag si Leilani nang walang pag-aalinlangan. "Pangako, hindi ako magsasalita ng anumang nangyari sa planetang ito.
Sinabi ni James, naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi ako nagtitiwala sa mga powerhouse na naghihintay sa labas. Kung sakali, gusto kong linisin ang memorya ng iyong kaluluwa at burahin ang mga alaala ng iyong oras dito. Ang mapagpasyang boses ni James ay nagpayanig sa puso ni Leilani. Nang marinig niya ito, napaatras ng ilang hakbang si Leilani. Ang linisin ang kaluluwa ng isang tao at burahin ang mga alaala nito ay nakakapinsala sa kaluluwa. Magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa Acme rank sa hinaharap pagkatapos na madungisan ang kanyang kaluluwa. Kabanata 4166. Hindi ba natin ito pwedeng pag-usapan? Namutla ang mukha ni Leilani. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, alam niyang ang pinsalang magbubura sa kanyang soul memory sigils ay dudulot sa kanyang soul genesis. Ito ay lubos na makakahadlang sa kanyang cultivation sa hinaharap. Hindi banggitin, ang pagbawi mula sa pinsalang dulot ng kanyang soul genesis ay magiging mahirap. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, hindi, sa kasamaang palad, hindi namin magagawa. Pinagkakatiwalaan kita, ngunit hindi ang mga powerhouse sa labas. Kapag umalis ka sa lugar na ito, susubukan ng ilang powerhouse na kumuha ng impormasyon mula sa iyong kaluluwa. Kapag nalaman nila ang lahat ng bagay na iyon, nangyari sa planetang ito, mapapahamak ako. Malalim na pinag-isipan ni Leilani ang ultimatum na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, sige, gawin mo. Pagkatapos niyang pumayag, dahan-daang tumayo si James. Nagpakita siya sa harap ni Leilani sa susunod na sandali. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at inilagay ang palad sa noo ni Leilani. Hindi napigilan ni Leilani. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na pumasok sa kanyang noo at tumagos sa kanyang kaluluwa upang piliting burahin ang lahat ng kanyang alaala sa Planet Desolation. Sa sandaling mabura ni James ang mga alaala ng kaluluwa ni Leilani, bahagyang nasira ang kanyang kaluluwa, at siya ay nahulog sa lupa ng mahina. Naguguluhang tumingin siya kina James at Wotan, hindi sigurado kung bakit siya kasama at kung ano ang nangyari. Hindi nagpaliwanag si James at hinawakan ang kamay niya at lumipad patungo sa langit. Hindi nagtagal, nakarating siya sa hangganan ng Pormasayon. Ininspeksyon niya ito saglit at agad na naunawaan ang batayan ng formation. Bagamat hindi niya ganap na ma-deactivate ang Pormasayon, maaari siyang gumawa ng pagbubukas para makaalis siya. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ilang malalalim na formation inscription ang lumabas mula sa kanyang palad at sumanib sa Pormasayon. Kaagad na nabuo ang kaguluhan sa Pormasayon at ang puwersa ay umaalon palabas. Pagkatapos, nahati ito at lumikha ng bitik. Pagkatapos noon, casual na itinulak ni James si Leilani sa formation. Gamit ang kanyang lakas, madali niyang tinulungan si Leilani na umalis mula sa bungad sa formation. Nang makapasa siya sa Pormasayon, agad na naibalik ang bitik. Maraming powerhouses ang nakabantay sa labas ng formation. Sa nakalipas na milyon-milyong taon, hindi mabilang na mga powerhouse na dalubhasa sa mga Pormasayon ang dumating upang pag-aralan ito. Gayunpaman, ang pagbuo ay lubhang komplikado, at hindi nila ito naintindihan. Biglang may lumabas na figure mula sa kabilang bahagi ng formation. Agad na lumitaw si Leilani sa labas ng Planet Desolation. Leilani, ang patriarch ng lahing anghel na si Jethro Amani, ay kasama rin sa mga naghihintay sa labas. Mabilis niyang nahuli si Leilani. Tumingin si Leilani kay Jethro at umungol, pare. Anong nangyari? Tanong ni Jethro. Tinitigan din ng ibang powerhouses si Leilani, naghihintay ng sagot niya. Naguguluhan ang ekspresyon ni Leilani. Lumingon siya at tiningnan ang Pormasayon ng Planet Desolation. Pagkatapos, bahagya siyang umiling at sinabing, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay mayroong primal mantra doon. Isang misteryosong powerhouse ang nagpatupad ng isang malaking plano. Pinapasok niya kami sa Planet Desolation at pinilit kaming lumaban. Bawat isa, sinabi niya na ang huling taong nakaligtas ay bibigyan ng primal mantra. Kung gayon paano ka umalis? Tanong ni Jethro. Pinilit ni Leilani ang kanyang utak, ngunit blanko ang kanyang isip, at wala siyang maalala sa mga kaganapan sa Planet Desolation. Hindi ko alam. Tila nawala ang isang bahagi ng aking mga alaala. Ang alam ko lang ay binuksan ng 49 ang isang daanan sa Pormasayon at pinaalis ako sa planeta.
49. Kumunot ang noo ni Jethro. Isang powerhouse ang nagtanong, kilala mo ba itong 49, Jethro? Bahagyang tumango si Jethro at sinabing, I've seen him before. He came to the angel race and is Leilani's acquaintance. Sandaling ipinakilala ni Jethro si James ngunit inilihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao. Kabanata 4167. Ang iba pang mga powerhouse ay nagsimulang mag-interrogate kay Leilani dahil ang kanilang sariling mga kamag-anak ay nakapasok din sa Planet Desolation. Gayunpaman, hindi nasagot ni Leilani ang kanilang mga tanong. Nadismaya ang mga powerhouse. Mahigpit na komento ng isang powerhouse, Jethro, dapat nating alamin kung ano ang nangyari sa loob ng Planet Desolation. Sa kasamaang palad, tila may itinatago sa atin si Leilani. Kung tumanggi siyang magsalita, wala tayong magagawa kundi hanapin ang kanyang kaluluwa. Tumingin si Jethro kay Leilani at nagtanong, ano pa ang alam mo? Umiling si Leilani at sinabing, wala na akong ibang alam, Padre. Kung ganoon, hayaan mong hanapin ko ang iyong kaluluwa. Pinilit ng hindi mabilang na mga powerhouse, hindi sila pinigilan ni Jethro at pinahintulutan silang hanapin ang kaluluwa ni Leilani. Isang powerhouse ang nagsaliksik sa kaluluwa at mga alaala ni Leilani ngunit nalaman lamang na si Leilani ay nagsasabi ng totoo. Sa Planet Desolation, tanging sina Wotan at James lamang ang nanatili sa Desolate Grand Canyon pagkatapos na mapaalis si Leilani sa formation. Nagkatitigan ang dalawa. Napangiti ng mahina si James at nagtanong, gusto mo bang lumaban? Nag-alinlangan si Wotan. Tumingin siya kay James at nagtanong, ginamit mo ang Chaos Power sa nakaraang labanan. Gayunpaman, hindi mo ginamit ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art na naiwan ng Compassionate Pathmaster. Matagumpay mo ba itong nilinang? Alam ni Wotan kung gaano kalakas si James at sinusubukan niyang hulaan ang posibilidad na siya ay magwagi. Bagamat si Wotan ay isang Akmin, hindi siya gaanong mas malakas kaysa kay James. Hindi siya nagtitiwala na matatalo niya si James sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Nais niyang tiyakin kung nilinang ni James ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ngumiti si James at mahinahong sumagot, bakit hindi mo alamin sa sarili mo? Natarante si Wotan sa kanyang tugon. Nilinang ba niya ito o hindi? Naisip ni Wotan, pagkatapos ng maikling paghinto, huminga ng malalim si Wotan at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi kita ipaglalaban sa Primal Mantra. Gumawa ng pambungad sa pormasayon at hayaan mo akong umalis. Pagkatapos magsalita ay sinulyapan niya si James. Hindi mo naman iniisip na burahin ang mga alaala ko, di ba? Tumingin sa kanya si James at nagtanong, paano kung hanapin ng mga powerhouse sa labas ang iyong kaluluwa? Haha! Tumawa si Wotan at sinabing, minamaliit mo ako. Maliban kung ang mga pinuno ng 10 dakilang lahi ay magsasama-sama at hahanapin ang aking kaluluwa, walang maglalakas loob na hawakan ako. Puno ng kumpiyansa si Wotan. Curious, James asked, saang lahi ka galing? It doesn't matter, don't worry. No one will search my soul. With his reassurance, James was relieved. He said, sana ilihim mo ang lahat ng nangyari dito. Nagtiwala si James kay Wotan. Ang Primal Mantra ay isang makapangyarihang kayamanan. Si Wotan ay isang Akmin at kung gugustuhin niya, tiyak na makakalaban niya si James para dito. Dahil kusang isinuko ni Wotan ang Primal Mantra, ayaw ni James na tretuhin siya ng walang awa. Agad na naglakad si James patungo sa hangganan ng formation. Sumunod si Wotan sa likuran niya. Pilit na gumawa ng crack si James sa formation. Walang pag-aalinlangan, dumaan si Wotan sa siwang sa isang iglap at umalis sa Planet Desolation. Sa sandaling iyon, si James ang tanging nabubuhay na tao sa malaking grupo ng mga nilalang na dumating sa Planet Desolation. Inilibot ni James ang tingin sa paligid. Matapos niyang kumpirmahin na walang ibang buhay na nilalang sa paligid niya, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, tumingin siya sa Desolate Grand Canyon at dahan-daang lumapit dito. Habang papalapit siya, bigla siyang nakaramdam ng delikadong aura. Kabanata 4168. Naramdaman ni James ang panganib nang makalapit siya sa Desolate Grand Canyon. Biglang lumingon si James at tumingin sa likod niya. Napuno ang lupa ng mga bangkay na pinatay nila ni Wotan.
Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang ilang putol-putol na bahagi ng katawan upang baguhin ang isang kumpletong katawan. Biglang napuno ng makapangyarihang life force ang inaakalang bangkay. Pinagtuunan ng pansin ni James. Ang katawan ay dahan-daang bumangon mula sa lupa. Ito ay isang tao na nagkaroon ng anyong tao. Walang sando ang lalaki, at tumambad ang kanyang pait na katawan. Puno ng dugo ang kanyang mukha, at dinilaan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay James sa malayo na may kakaibang ekspresyon. Tinitigan siya ni James. Wala siyang ideya kung saang lahi ang lalaki, ngunit nararamdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay mas mabigat kaysa kay Wotan, na isa ng Akmin. Naghinala na si James na posibleng itinago ng ibang Akmin ang kanilang sarili sa grupo ng mga nilalang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang isang Akmin ay nanatiling nakatago hanggang sa huli at makikita lamang pagkatapos umalis ni Wotan. 49. Tumingin ang walang sando at ruffian kay James na malapit sa desolate Grand Canyon. Bigla siyang nagpakawala ng nakakatakot na ngiti. Pastahan, hindi mo inaasahan ito. Huminga ng malalim si James at pinakalma ang sarili. Pagkatapos, mahinang sumagot siya, sa totoo lang. Akala ko ako na lang ang natitira. Hindi ko inaasahan na hindi kami detect ng divine sense ko. Hinintay mong umalis si Wotan dahil natatakot kang magsanib puwersa tayong dalawa laban sa iyo. Tama ba? Nakakatakot si Wotan. Siya ay numero 10 sa gold ranking ng Chaos ranking. Pagkatapos makapasok sa Akmin rank, ang kanyang lakas ay tiyak na bumuti ng husto, na nalampasan ang iba pang mga powerhouse sa permanence Acme rank. Sa palagay ko ay hindi ako mananalo laban sa inyong dalawa. The man parted his lips and explained relaxedly, it was evident na hindi niya sineseryoso si James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, anong lahi ka? Tumawa ang lalaki at sinabing, haha. It doesn't matter if you find out anyway. I'm from the Urses. Ang Urses. Sumimangot si James. Pamilyar siya sa mga Ursa. Kung saan siya nagmula, mayroong isang sugatang powerhouse ng lahi na iyon. Noon, kailangan niyang lumaban ng ngipin at kuko upang patayin ang Ursa at ang kanyang buong hukbo ay halos maubos. Alam ni James ang espesyal na kakayahan ng mga Ursa at kung paano nila maaaring gayahin ang anumang kapangyarihan. Napakagulo nito, isip ni James. Ang kanyang Chaos Power ay hindi maaaring makakuha ng mataas na kamay laban sa isang powerhouse mula sa Urses. Madaling tularan ng Ursa ang Chaos Power ni James at gamitin ito laban sa kanya. Hindi ko akalain na may isang tao na linangin ang Chaos Power ng Doom Race. Hindi makapaniwalang tumingin si Ursa kay James. Kung nakuha mo ang Primal Mantra, at hinayaan kitang umalis ng hindi nasaktan, magiging malaking banta ka sa iba pang lahi sa Greater Realms kapag lumakas ka. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, kung hindi mo itinago ang iyong lakas at nakipagkaisa sa iba pang powerhouses para labanan tayo, baka natalo na tayo. Bakit ka nagtago hanggang sa huli? Ngumiti ang Ursa at sinabing, tiyak na mapapatay namin kayong dalawa kung sumali ako. Gayunpaman, kailangan kong palayasin ang iba pang mga powerhouse ng mag-isa. Bagamat ako ay isang Akmin, wala akong tiwala na alisin ang napakaraming quasi-Akmins. Kaya, nagpasya akong kumilos ng lahat ay nasugatan. Nagulat ako, ikaw na lang ang natitira. Haha! Humagalpak ng tawa si Ursa. Ngayon, hanggat papatayin kita, makukuha ko ang Primal Mantra. Pagkatapos, maaari akong pumunta sa pag-iisa upang pag-aralan at linangin ito. Sa pamamagitan ng mga turo nito, sigurado akong maaabot ko ang Terra Acme rank. At Kailam Acme rank sa lalong madaling panahon. Sa huli, ako ang magiging pinakamalakas na powerhouse sa lahat ng Greater Realms. Umalangaw-ngaw ang tawa ng mga Ursa sa buong lugar. Kabanata 4169. Maaaring magkatotoo ang kanyang mga pangarap kung makuha niya ang Primal Mantra. Nanatiling kalmado si James. Naghinala na siya na may mga powerhouse na nagtago. Kaya, umiwas siya sa paggamit ng 3 fire transformations ng Flame Art. Kalmadong sabi ni James, hindi ka ba masyadong nag-celebrate? Hindi pa ako patay. Payagan mo akong ihatid ka sa iyong paglalakbay. Lumuwa ang Ursa sa nakakatakot na boses. Remember my name, it's Narga Windward.
Pagkatapos magsalita, mabilis na kumilos si Narga. Agad siyang humarap kay James, na may hawak na sibat. Isa itong itim na sibat na nagbuga ng mahinang kinang. Hinawakan niya ang sibat at itinutok ito sa ulo ni James. Inikot ni James ang kanyang katawan at iniwasan ang nakamamatay na suntok. Ang espasyo sa likod niya ay natamaan ng sibat at agad na nabasag bilang resulta. Isang black hole ang nabuo ngunit naayos ng mahiwagang puwersa sa kanilang paligid. Matapos makaligtaan ang unang pag-atake, gumamit si Narga ng ibang taktika. Inihampas niya ang kanyang sibat sa baywang ni James. Ipinagmamalaki ni Ackmins ang napakalaking lakas. Bagamat hindi natamaan si James, ang malakas na puwersa ay dumapo sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng sakit. Hindi nang ahas na maging pabaya si James at mabilis na ipinatawag ang Malevolent Sword. Hinawakan ng Malevolent Sword ang spear. Boom! Bumukas ang espasyo. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa mula sa Malevolent Sword na umakyat sa kanyang braso at kumalat sa kanyang katawan. Nanginig ang kanyang katawan dahil sa malakas na aftershock. Nasugatan din ng puwersa ang kanyang kamay na nakahawak sa Malevolent Sword, at tumulo ang dugo dito. Nanginginig ang kamay niya kaya nahihirapan siyang hawakan ang espada. Pagkatapos nilang magpalitan ng suntok, alam ni James na napakalaki ng kanyang kalaban at may lakas na higit pa sa kanya. Mabilis na umatras si James sa malayo at hinimok ang kapangyarihan ng kanyang life path na pagalingin ang kanyang mga sugat. Thirst. Narga-click ang kanyang dila. Medyo malakas ka. Maraming taon na ako sa Acme rank at nakarating na sa gitnang yugto. Ngunit, nakaligtas ka pagkatapos labanan ang pag-atake ko. Gaya ng inaasahan ng human race. Kung lalakas ka, ikaw tiyak na magiging isa sa pinakamalakas na individual sa Greater Realms. Nakakalungkot na pumunta ka sa Planet Desolation at kailangan mong harapin ako. Masayang nagsalita si Narga bago dumilim ang kanyang mukha. Napakaseryoso ng kanyang mukha. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang sitwasyon, walang awa si Narga. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang kapangyarihang Acmin ay kumalat sa kanyang katawan, na agad na pinalakas ang kanyang aura. Mamatay. He growled and attacked again, hinali niya ang kanyang katawan sa kanyang sibat habang sinisingil niya si James. Inipon din ni James ang lahat ng kanyang lakas. Inilagay niya ang kapangyarihan, pisikal na lakas, at chaos power ng kanyang omniscience path sa Malevolent Sword upang harangan ang pag-atake ni Narga. Nagtama ang kanyang espada at sibat ni Narga sa labas ng Desolate Grand Canyon. Dalawang malalakas na puwersa ang nagbanggaan. Dumagundong. Isang napakalaking puwersa ang sumabog mula sa kanilang epekto at bumulong sa paligid. Tuloy-tuloy na nabasag ang espasyo sa paligid nina James at Narga. Sa mga tuntunin ng lakas, si James ay bahagyang mahina kaysa sa kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay sumabog, at isang malakas na puwersa ang tumagos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng Malevolent Sword, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Kabanata 4170. Tuluyan nang na-overwhelm ni Narga si James. Si James ay patuloy na pinasabog, at isang malakas na puwersa ang sumalakay sa kanyang katawan sa pamamagitan ng Malevolent Sword. Bagaman mayroon siyang napakalaking pisikal na lakas, siya ay nasugatan at ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Umalis ka na. Gumawa ulit si Naga. He thrust his palm at James. Sa pagkakataong iyon, nakatutok ang lakas ng palad ni Narga sa ulo ni James. Mabilis na sinuot ni James ang kanyang Malevolent Sword at naiwasan ang pag-atake. Pagkaalis niya ng espada ay tumagos sa katawan niya ang espada ni Narga. Iniwasan ni James ang lakas ng palad ngunit natamaan siya ng sibat. Sa isang sandali, si James ay nasugatan ng husto. Siya ay mabilis na umatras sa malayo. Hinimok niya ang kapangyarihan ng kanyang landas ng buhay at ang masaganang puwersa ng buhay nito na kumalat sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Maaaring ayusin ni James ang kanyang panlabas na pinsala ngunit hindi ang panloob na pinsala. Pagkatapos ng nakaraang labanan laban sa 30,000 powerhouses, wala siyang pagkakataong gamutin ang kanyang mga pinsala. Sa ibabaw ng kanyang mga naunang pinsala, siya ngayon ay natamo ng higit pang mga sugat. Alam ni James na hindi siya magtatagal sa ganitong bilis.
Iyon lang ba ang mayroon ka? Hindi na sumunod si Narga ng panibagong pag-atake. Mula sa kanyang pananaw, walang kalaban-laban si James para sa kanya, at natitiyak niya ang kanyang tagumpay. 1/3. Ito ay halos garantisadong siya ang aalis kasama ang Primal Manira. Inunat ni James ang kamay para panasan ang dugo sa labi niya. Tumingin siya kay Narga sa malayo at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya, mukhang hindi ako mananalo kung hindi ko gagawin ang lahat. Bahagyang natigilan si Narga sa sinabi ni James, at saka nagpakawala ng malakas na tawa. Haha, sino ang sinusubukan mong lokohin sa oras na ganito? Sige, ibigay mo na lahat ng meron ka. Gusto kong makita kung ano pang mga pakulo ang natitira mo. Ipinapalagay ni Narga na si James ay lumalaban na sa pinakamalakas niyang estado at wala nang ibang paraan para labanan siya. Hindi siya naniniwala na pinipigilan pa rin ni James ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay ilalabas na ni James ang kanyang buong lakas nang magsimula ang labanan at hindi na maghihintay hanggang ngayon. Tiningnan ni Narga si James nang mapanukso. Sigurado siyang tinataka na niya ang kapalaran ni James. Kalmado siyang tiningnan ni James, at gumuhit ang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinabi niya, nakalimutan mo bang pumasok ako sa Palace of Compassion at nakuha ang mana ng Compassionate Pathmaster? Narinig mo na ba ang 3 fire transformations ng Flame Art? Agad namang nanlamig ang mukha ni Narga sa sinabi ni James. Maliwanag na alam niya ang tungkol sa 3 pagbabagong sunog ng Flame Art. Nilinang mo ang 3 pagbabagong sunog ng Flame Art. Hindi makapaniwalang sabi niya. Pagkatapos, agad niyang itinanggi ang posibilidad, at sinabing, imposible iyan. Ang iyong pisikal na lakas ay nasa quasi-acme rank lamang. Paano mo nalalabanan ang kapangyarihan ng Ignis? Hindi mo maaaring ito ay hinihigop at pino, lalo na ang paglilinang ng 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art. Bago pa siya matapos magsalita, naramdaman niyang nagbago ang aura ni James. Gin-icing ni James ang Ignis. Ang Ignis sa kanyang elixir field ay umikot sa kanyang katawan, dumadaloy sa kanyang mga buto at paa. Biglang nabalot ng puting apoy ang buong katawan ni James. Lumakas din ang kanyang aura. Ang unang pagbabago ng 3 pagbabagong apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Sa sandaling iyon, siya ay nagmukhang isang kataas-taasang Diyos ng apoy. Tumalsik ang puting apoy mula sa kanyang katawan, na naglalabas ng mapangwasak na kapangyarihan. Kung ang isang quasi-acmin ay makikipag-ugnayan sa kahit katiting na bahagi ni Ignis, sila ay makukulong kaagad. Ignis. Tiningnan ni Narga ang apoy na umaangat mula sa katawan ni James at itinikom ang kanyang mga labi, nandoon siya nang patayin ni James si Winston. Noon, nasaksihan din niya si James na gumagamit ng ilang puting apoy. Nagawa niyang patayin si Winston gamit ito. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na ang apoy na ipinatawag ni James ay mula sa mga Ignis. Kabanata 4171. Ang unang pagbabago ng 3 pagbabagong apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Inulit ni Narga ang sinabi ni James. Sa pagkakataong iyon, nakakatakot ang aura ni James na tuluyang nadaig nito ang kay Narga. Dati nang nabasa at narinig ni Narga ang tungkol kay Ignis and the Flame Art's 3 fire transformation sa mga sinaunang aklat. Nabalitaan na kahit ang isang acmin ay masusugatan o mapatay pa pagkatapos makipag-ugnayan. Nabalitaan na kahit ang isang acmin ay masusugatan o mapatay pa pagkatapos makipag-ugnayan kay Ignis. Si James ay nagbuga ng mga puting apoy, ang kanyang aura ay makapangyarihan. Siya ay nagmukhang isang walang talo na Flame God. Agad na nawala ng intensyon si Narga na lumaban dahil alam niyang hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo. Matagal nang nawala ang kanyang kumpiyansa ng ngiti, at iniisip niyang tumakas mula sa labanan. I was just joking with you. 49. I don't want the primal mantra. It's all yours. Open the formation and let me go. Si Narga ay sumuko sa primal mantra. Nais niyang lisanin ang planeta ng buhay. Umalis. Ngumisi si James. Ang lahi ng tao at marami sa Greater Realms ay may matinding hinaing. Ang labanan sa pagitan ng human race at ng iba't ibang lahi ay tiyak na magiging mabangis.
Kung hahayaan niyang umalis ang Akmin ngayon, hindi mabilang na buhay ng tao ang mawawala sa kanyang mga kamay. Akala mo ba hahayaan kung mangyari yun? Malungkot ang mukha ni James. You don't have to be so ruthless. 49. I've already gave up to taking the fortune. You can have it. Don't worry. Hindi ko hahayaang mawala ang nangyari sa Planet Desolation. You can burahin mo ang mga alaala ko tulad ng ginawa mo kay Leilani kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan. Nagsimulang makipag-ayos si Narga para mabuhay. There's no room for discussion, malamig na sabi ni James. Nang mabigkas ang mga katagang iyon ay kumilos na siya. Sa isang iglap, agad siyang humarap kay Narga. Nagkaroon ng banayad na pagbabago sa ekspresyon ni Narga, at mabilis siyang umiwas. Naramdaman niya ang malakas na Ignis power ni James nang makalapit si James. Ang lakas ni James ay sumanib sa kapangyarihan ng mga Ignis matapos niya itong isama sa kanyang katawan. Kung tatamaan si Narga, tatamaan din siya ng kapangyarihan ng Ignis, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanya. Baka magresulta pa ito sa kanyang kamatayan. Mabilis na pinutol ni Narga ang kawalan at nawala sa paningin. Sa sandaling nawala siya, ang puwang na dati niyang kinatatayuan ay agad na winasak ng mga Ignis. Muling lumitaw si Narga sa di kalayuan na may malungkot na ekspresyon. Wala na ba talagang mapag-usapan? 49. Kung pakakawalan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay muling nag-atake si James. Iniwasan ni Narga ang suntok. Hinabol ni James si Narga, at nagsimula ang habulan sa lugar. Habang naghahabulan, nag-set up si James ng mga formations para selyuhan ang espasyo. Damn it! Nararamdaman ng mga porma sayon, nagmura si Narga sa kanyang puso. Nais niyang tumakas sa kawalan, ngunit ang espasyo ay selyado na. Naabutan din siya ni James. Napilitan si Narga na harapin ang pag-atake ni James. Tinusok niya ang kanyang sibat, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula rito upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang. Si Narga ay napakalakas, ngunit si James ay may nakakatakot na lakas. Agad na sinira ni James ang protective barrier ni Narga. Ang White Flame Sword energy ay tumama kay Narga. Sa sandaling hawakan siya ng nagniningas na sword energy, lumitaw ang isang butas sa kanyang dibdib, at ang apoy ay tumagos sa kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang Ignis, sinusubukang itaboy ito. Gayunpaman, ang Ignis ay nakakatakot, kaya't kahit isang Akmin ay masugatan kaagad. Agad na nasugatan si Narga, at bumagsak ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nakakakilabot na Ignis. Not to mention the first transformation of the Flame Arts 3 Fire Transformations. Gaya ng inaasahan mula sa isang supernatural power na nilikha ng isang Kylem Akmin. Si Narga ay may tame time na ekspresyon habang nakatingin kay James, na nakatayo sa malayo. Sinubukan niyang magmakaawa, na nagsasabing, pakiusap, iligtas mo ang aking buhay, 49. I'll promise you anything. I'll give you anything you want. Kabanata 4172. Kinilabutan si Narga. Hindi niya nagawang pigilan si Ignis at nagtamo ng matinding pinsala. Katapusan na niya kung maampas pa siya ng ilang beses. Si Narga ay paulit-ulit na humingi ng awa at wala na ang kilos ng isang makapangyarihang powerhouse. Sa halip, nagmukha siyang walang magawa na biktima sa awa ng kanyang mandaragit. Sa kasamaang palad, walang balak si James na pakawalan siya. Si James ay nanatiling walang pakialam sa harap ng mga pakiusap ni Narga. Ikinaway niya ang Malevolent Sword, at ang makapangyarihang Ignis Power ay naging Sword Energies, na patuloy na humahampas sa Narga. Bagamat nasugatan si Narga, siya ay isang powerhouse sa Acme rank. Kaya, mayroon pa siyang kaunting lakas at mabilis na nakaiwas sa mga pag-atake. Boom! Ang Blazing Sword Energies ay tuloy-tuloy na humampas sa kanya, at ang nakapalibot na espasyo ay sumabog dahil sa impact. Galit na galit si Narga na hindi pinansin ni James ang kanyang paghingi ng awa. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Kung kailangan kong mamatay, sasama ka sa akin. Isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Sinunog niya ang kanyang buhay at kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na tumaas.
Si Narga ay una sa Permanence Acme Ranks Middle Stage, ngunit ngayon ang kanyang cultivation rank ay itinaas sa Permanence Acme Ranks Late Stage. Nagkaroon pa nga ng posibilidad ng karagdagang pagpapabuti. Pumunta ka sa impyerno, 49. Malungkot ang ekspresyon ni Narga, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay tumagos sa hangin. Nagdilim ang ekspresyon ni James nang masaksihan ito. Ang isang Acme na sinusunog ang kanyang sariling bloodline na kapangyarihan at kaluluwa sa desperasyon ay isang mahigpit na kalaban. Patuloy na tumaas ang aura at lakas ni Narga. Kasalukuyan siyang may lakas ng isang Terra Acme. Ang isang Terra Acme ay higit na nakahihigit sa isang Permanence Acme. Malakas ang aura ni Narga, at para siyang walang kapantay na Demon King na may kakilakilabot na lakas. Mataimtim na tiningnan siya ni James, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Kahit na ang lakas ni Narga ay napalakas ng husto, ito ay kumakatawan sa huli sa kanya. Ang kanyang lakas ng pagsabog ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Hinawakan ni Narga ang isang sibat sa kanyang kamay at sinugod si James. Gusto niyang patayin si James sa limitadong oras na natitira. Determinado siyang huwag hayaang umalis si James sa Planet Desolation, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Itinutok niya ang kanyang sibat kay James at tinusok. Ang mapanirang puwersa ng sibat ay nagresulta sa bahagyang panginginig. Itinaas ni James ang malevolent sword at hinarang ang pag-atake. Boom! Nagsagupaan ang sibat at espada. Si James ay pinalipad, at ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, na naging sanhi ng pagluwa niya ng isang subo ng dugo. Pinagsama niya ang kapangyarihan ng kanyang Omniscience Path, Chaos Path, at Ignis, ngunit mas mahina pa rin siya kaysa kay Narga. Isinakripisyo ni Narga ang kanyang puwersa sa buhay upang makakuha ng malaking lakas at ngayon ay may kapangyarihan laban kay James. Pagkatapos ng unang paghaharap, naglunsad siya ng isa pang mabangis na pag-atake kay James. Nabasag ng kanyang kapangyarihan ang pormasayon na itinayo ni James sa paligid niya. No choice si James kundi iwasan ang direktang komprontasyon. Habang umiiwas sa mga pag-atake, ginamit niya ang Ignis para maglunsad ng mga counter-attacks. Ang Ignis ay naglalaman ng mga nakakatakot na kapangyarihan, at si Narga ay umiiwas pa rin sa mga pag-atake nito kahit na pinahusay niya ang kanyang lakas. Alam niya na ang pakikipag-ugnayan dito ay haantong sa matinding pinsala. Naglaban sina James at Narga sa isang matinding labanan sa labas ng Desolate Grand Canyon. Napakalakas ng dalawa, at ang bawat galaw nila ay sapat na upang magdulot ng malawakang pagkawasak. Sa kabutihang palad, isang misteryosong kapangyarihan at isang pormasayon ang nagpoprotekta sa lugar. Kung hindi, ang mga shockwave mula sa kanilang labanan ay tatagos sa hangin at magdudulot ng malaking pinsala sa Stone Realm. Nakatalyze ni Narga ang kanyang iba't ibang supernatural powers dahil sa desperasyon. Bagamat si James ay nasa isang pansamantalang kawalan, siya ay malayo sa pagkatalo. Mabangis silang lumaban sa loob ng 10 araw. Pagkaraan ng 10 araw, nagsimulang hamina ang lakas ni Narga. Agad naman itong napansin ni James at nagsimulang mag-counter-attack. Hindi na siya umiwas ngunit ginamit niya ang marami sa kanyang supernatural powers para aktibong salakayin si Narga. Napilitan si Narga na umatras at paulit-ulit na nagtamo ng mga pinsala. Swoosh! Isang sword energy na nakabalot sa puting apoy na tumusok sa kalangitan. Ang sword energy ay tumakbo patungo sa Narga. Hindi nakaiwas si Narga sa oras, at tinusok ng sword energy ang kanyang katawan, na nagdulot ng madugong sugat. Nagsimulang magliyab ang kanyang laman nang makaharap niya ang Ignis. Kahit na hinikayat niya ang lahat ng kanyang lakas na ay neutralize ang Ignis power, huli na ang lahat. Ilang sandali lang ay nasunog na ang kalahati ng kanyang katawan. Nang siya ay naipit sa isang malagkit na sitwasyon, naglunsad ng panibagong pag-atake si James. Ilang beses niyang nilaslas ang kanyang espada, at libo-libong sword energies ang bumaril. Agad na pinakawalan ni James ang hindi mabilang na sword energies at ginamit ang mga ito upang palibutan ang Narga mula sa lahat ng direksyon. Arg! Hindi. Malapit ka nang mamatay. 49. Kahit na hindi kita kayang patayin, hinding-hindi ka mapapatawad ng mga Ursa.
Umalangaw-ngaw sa lugar ang kanyang galit na mga ungol ngunit unti-unting hamina. Hindi mabilang na sword energies na pinalilibutan siya ng Ignis at sinunog siya. Hindi nagtagal, siya ay sinunog sa kawalan. Inalis ni James ang malevolent sword at ikinalat ang Ignis. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit, at bumagsak siya sa isang bato. Puff! Matapos bumagsak sa bato, niluwa ni James ang isang subo ng dugo. Nasugatan na siya sa nakaraang pakikipaglaban sa 30,000 nilalang. Ngayon, nagtamo siya ng mas maraming pinsala mula sa pakikipaglaban kay Narga. Medyo malubhas sila. Nakahinga ng maluwag si James matapos na tuluyang mapatay si Narga. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang misteryosong figure sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon ay nanunood ng mga labanan at nasaksihan ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya, alam niyang nagsanib sina James at Wotan para patayin ang iba pang nilalang. Kahit na nagawang itago ng isa hanggang sa huli, nauwi pa rin sa pagpatay sa kanya si James. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nawala mula sa Desolate Grand Canyon. Maya-maya pa ay humarap siya kay James. Nagpapagaling pa si James ng kanyang mga sugat nang lumitaw sa kanyang harapan ang misteryosong figure. Gayunpaman, hindi na siya nagulat sa biglaang bisita. Tiningnan ni James ang figure at mahinahong nagtanong, "Sino ka?" Ang malabong figure ay unti-unting naging isang medyo may edad na lalaki. Nakasuot siya ng itim na robe at medyo gwapo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang mapatla, na tila siya ay isang bangkay. "Hindi ka masama." Pinuri ng lalaking nakasuot ng itim na damit si James, na nagsabing, "Ang iyong pananatili hanggang sa wakas ay nagpatunay ng iyong lakas. Kwalipikado kang magmana ng Primal Mantra." Siyempre, interesado si James sa Primal Mantra. Gayunpaman, mas na-curious siya kung ano ang nangyari dito sa malayong nakaraan. May mga tanong siya tungkol sa kung bakit ang dating pinuno ng Greater Realm, ang Space Race, ay tumanggi ng husto pagkatapos ng labanan sa planetang ito. Anong nangyari dito sa nakaraan? Napatingin si James sa lalaki na may pagtataka. Mahinang sagot ng lalaki, "The past is the past. Hindi mahalaga." Tanong ni James, "Kung ganoon, sino ka? Isa ka bang powerhouse ng Space Race? O isa ka pang Kylem Akmin? Maaari ka bang maging ang mahabaging daan na guro?" Pinakawalan ni James ang kanyang divine sense, sinusubukang malaman kung ang lalaking nauna sa kanya ay isang buhay na nilalang o isang natitirang kaluluwa. Gayunpaman, hindi ma-detect ni James' divine sense ang lalaki kahit na nakatayo ito sa harapan niya. "Hindi rin mahalaga kung sino ako." Casual na ikinaway ng lalaki ang kanyang kamay, at isang puting liwanag ang lumabas sa kanyang palad at lumutang patungo kay James. Huminto ang liwanag sa harap ni James at nagpakita sa isang sinaunang aklat. Sa pabalat ng sinaunang aklat ay ilang sinaunang salita na Primal Mantra. Tumingin si James sa libro at huminga ng malalim. Bumibilis ang tibok ng puso niya dahil sa excitement. Ang Primal Mantra ay isang sikat na supernatural power sa Greater Realms mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay higit na nakahihigit sa Chaos Sacred Art at ang Blithe Omniscience. Ngayong nakuha na niya ang Primal Mantra, ang pagiging Kylem Akmin ay hindi na pangarap. Natuwa si James habang nakatingin sa Primal Mantra na nasa harapan niya. Curious siyang alamin kung ano ang naka-record dito. Inabot niya ang Primal Mantra at binuksan ito. Matapos buksan ang libro, isang puting liwanag ang lumitaw at nabuo ang mga sinaunang inscription sa kanyang harapan. Ito. Nagulat si James. Ang mga inscription sigil na ginamit sa Primal Mantra ay nasa pinaka-primitive, pinaka-luma, at pinaka-simpleng anyo. Madali silang gawing batas ni James. Kaya niyang gawing primitive sigils ang pinaka-komplikadong path. Dahil ang tekstong ginamit sa Primal Mantra ay ang pinaka-primal sigils, naiintindihan ito ni James. Ilang beses pa nga siyang nakatagpo. Ang lalaking nakaitim na roba ay tumingin sa nagulat na si James at sinabing, "Ang Primal Mantra ang simula ng lahat. Basahin mong mabuti. Kapag lubusan mo itong naintindihan, magiging madali nang makapasok sa Kylem Acme rank." Pagkatapos magsalita, nawala sa paningin ang lalaki. Inalis ni James ang Primal Mantra.
Ang primal mantra ay naitala sa pinakasimple at pinaka-primitive na sigils. Gayunpaman, alam ni James na para sa primal mantra na matawag na pinakamahusay, tiyak na mas komplikado ito kaysa sa hitsura nito. Hindi ngayon ang panahon para linangin at unawain ito. Inalis ni James ang primal mantra at gustong magtanong pa. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim na roba ay wala nang makita. Sir! Tumayo si James at tumingin sa paligid. Ang lalaki ay nawala nang walang bakas. Lumingon si James at tumingin sa desolate Grand Canyon sa likod niya. Tumingin siya sa bitik at bamulong, ang desolate Grand Canyon ay hindi pa rin alam na espasyo. I wonder kung anong meron doon. Nagtataka, nagpa siya si James na magtungo sa desolate Grand Canyon upang tingnan. Lumipad siya patungo sa desolate Grand Canyon at dumating sa isang iglap. Nang makalapit siya, isang malakas na puwersa ang humadlang sa kanya para makasulong pa. Parang alon ang puwersang hamampas sa kanya at itinulak siya palayo. Ang kapangyarihan ay nagkalat pagkatapos na siya ay nasa isang tiyak na distansya mula sa desolate Grand Canyon. Kumunot ang noo ni James at bamulong, iyon ay isang malakas na puwersa. Hindi ko man lang napigilan. Talagang formation ito ng isang Kalium Acmin. Maraming tanong si James pero walang sumasagot. Huminga siya ng malalim at bamulong, mukhang kailangan kong pumasok sa Kalium Acme rank bago ko mabuksan ang sekreto ng Desolate Grand Canyon at malaman kung ano ang eksaktong nangyari sa Planet Desolation. Itinulak ni James ang kanyang mga iniisip at tumingin sa pagbuo sa paligid ng planeta. Ang lalaking nakaitim na roba ay nawala matapos ibigay sa kanya ang primal mantra. Gayunpaman, ang pagbuo sa paligid ng Planet Desolation ay hindi naglaho. Marahil alam ng lalaki na maaari kong buksan ang isang daanan sa pamamagitan ng pormasayon, kaya hindi siya nag-abala sa pagpapakalat nito. Dapat mayroong hindi mabilang na mga powerhouse na natipon sa labas ng planeta ngayon. Kung aalis ako, aalis sila. James wore a heavy expression. Nakuha niya ang pinakamalaking biyaya sa Planet Desolation. Ngayon, ang pinakamalaking problema niya ay ang pag-alis. Lalong nag-alala si James. Hindi magamit ni James ang kanyang divine sense para malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Nahulaan na lang niya na maraming powerhouse na naghihintay doon. Ang pagbuo sa paligid ng planeta ay humadlang sa kanyang divine sense na tumagos dito. Kaya para palibutan ako. Sigurado akong maraming Acmin sa kanila. Ang mga naghihintay sa labas ng Planet Desolation ay malamang na ang nangungunang mga powerhouse ng iba't ibang lahi. Sa napakaraming mga kababalaghan ng kanilang lahi na nakulong, natural lamang sa kanila na magpakita upang suriin ang sitwasyon. Hindi nagmamadaling umalis si James. Sa halip, umupo siya sa isang lotus na posisyon at patuloy na pinagaling ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mga sugat ay gumaling matapos siyang gumaling ng ilang sandali sa isang time formation. Itinago niya ang kanyang aura at pumasok sa state of invisibility. Tapos, lumapit siya sa formation at winagiway ang kamay. Isang misteryosong formation inscription ang lumabas mula sa kanyang palad. Ang formation inscription ay lumubog sa pormasayon na nakapalibot sa Planet Desolation. Isang ripple ang lumitaw sa formation, at bumukas ang isang maliit na bitek. Kumandat ang katawan ni James, at dumaan siya sa formation. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng Planet Desolation. Sa labas ng pormasayon, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagbigay pansin sa Planet Desolation. Naramdaman agad nila ang pagbabago-bago ng pormasayon. Gayunpaman, ang pagbabago-bago ay lumitaw lamang sa isang maikling sandali bago naglaho. Sinuri ng grupo ng mga powerhouse ang kanilang paligid ngunit walang nakitang kakaiba. Iniwan ni James ang Planet Desolation sa isang estado ng invisibility na nakatago ang kanyang aura. Bukod dito, nakakuha siya ng biyaya mula sa planeta, at nabura na ang aura ng kanyang kaluluwa. Kaya, kahit na ang isang Acmin ay hindi kayang makita ang kanyang presensya. Maingat niyang iniwasan ang grupo ng mga powerhouse at umalis sa lugar na walang ingay. Pagdating sa periphery ng Desolate Galaxy, huminto siya. Mula sa malayo, tumingin si James sa Planet Desolation at nakita ang hindi mabilang na powerhouses. Tapos, ngumiti siya ng mahina. Pumunta siya sa Planet Desolation para maghanap ng Soul Glow.
Gayunpaman, hindi inaasahang nakakuha siya ng ilang mga biyaya. Kahit na hindi pa siya nakakapasok sa Acme rank, nakuha na niya si Ignis at nilinang ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ngayon, kaya na niyang kumuha ng powerhouse sa Terra Acme rank. Ang mga Terra Acmin ay nakakatakot na pag-iral sa Greater Realms at itinuturing na nasa tuktok ng paglilinang. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas upang labanan ang mga nangungunang powerhouse ng Greater Realms. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si James. Ang layunin niya ay makapasok sa Acme rank at maging sa Kylem Acme rank. Pagkatapos, maaari siyang makiisa kay Thea at pamunuan ng human race tungo sa kaunlaran. Hindi malayong maabot niya ang kanyang layunin at natitiyak niyang malapit na ang araw na iyon. Tumingin si James sa malayo at mabilis na umalis sa lugar. Nagtungo siya sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect ay nasa gilid ng Greater Realms, kung saan kakaunti ang Empyrean spiritual energy. Kakaunti lang ang mga nilalang na nakipagsapalaran sa lugar. Kaya, ang mga pangunahing karera ng Greater Realm ay hindi gaanong nagbigay pansin sa lugar. Dumating si James sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect at nagtungo sa pangunahing bulwagan ng isa sa mga bundok. Ang leader ng The Heaven Eradicating Sect, Dempsey, ay tinapik si James sa balikat at nakangiting sinabi. Haha! Alam kong babalik ka ng ligtas, James. Labis kaming nag-alala matapos marinig na may kakaibang nangyari sa Planet Desolation. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Tinanong ni Dahlia, ano ang nangyari sa Planet Desolation, James? Gayunpaman, ayaw ni James na alamin ang mga kaganapan na naganap sa Planet Desolation. Ito ay isang napaka-komplikadong bagay. Hindi mabilang na mga kababalaghan mula sa iba't ibang lahi ng Greater Realms ang namatay sa Planet Desolation. Kung lumabas ang balita tungkol sa nangyari, tiyak na mapapahamak siya. Kaya, pinakamahusay na mas kaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Hindi dahil sa hindi nagtiwala si James sa Heaven Eradicating Sect. Sa halip, natatakot siya na baka mahuli ng ibang lahi ang mga miyembro ng sekta at hanapin ang kanilang mga kaluluwa. Kung nangyari iyon, ang impormasyon ay mailalabas. Kaya naman, binago ni James ang paksa, na nagsabing, lubos kong nabura ang aking soul aura. Walang makakadama na tao ako. Kapag ginagaya ko ang soul aura ng isang doom sa aking katawan, magagawa kong itago ang aking sarili bilang isang doom. Nasaan ang doom na nakuha mo? Malapit nang mangyari ang Doom's Gathering. Walang gaanong oras na natitira. Kinailangan ni James na pumasok sa Dooms at makuha ang kanilang tiwala sa lalong madaling panahon. Noon lang niya maisakatuparan ang planong binuo niya kay Thea. Gagamitin niya ang pagkakakilanlan ng isang makapangyarihang Doom para pukawin ang kaguluhan sa Greater Realms para bumili ng oras para sa human race. Ipinaliwanag ni Dempsey nang marinig ang pagtatanong ni James tungkol sa nakakulong na Doom, ang pangalan niya ay Wyatt Dalibor. Siya ang anak ng kasalukuyang patriarch ng Doom race. Marami kaming pinagdaanan para hulihin siya matapos malaman na nasa labas siya ng training. Si Wyatt ay isang 7th power macrocosm ancestral god. Siya ang tagapagmana ng Dooms at may napaka-prominenteng katayuan, kaya nahuli namin siyang buhay. Hindi namin siya pinatay ngunit pinanatili siya bilang isang hostage upang maiwasan ang pag-target sa amin ng Dooms. Maikling ipinaliwanag ni Dempsey ang background ng nakakulong na Doom. Bahagyang natigilan si James. Hindi niya inaasahan na ang bilanggo ay anak ng patriarch ng lahi ng Doom at ang kahalili ng lahi ng Doom. Dahil ang Doom ay may napakataas na katayuan, dapat na maisakatuparan ni James ang kanyang plano ng mas mahusay. By the way, may balita na ba tungkol kay Thea? Tanong ni James. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi pa niya nahahanap si Thea. Gusto niyang mahanap siya at matuto ng higit pang impormasyon. Bahagyang umiling si Dempsey. Naipadala ko na lahat ng intelligence personnel natin para kumuha ng impormasyon tungkol kay Madam Thea, pero wala pang balita. Sigurado ka bang si Madam Thea ay muling nagkatawang tao sa Greater Realms? Tumango si James at sinabing, oo naman. Dumating ako sa Greater Realms dahil siya ay muling nagkatawang tao dito. Bumantong hininga si Dempsey at sinabing, ang Greater Realms ay napakalawak.
Mahihirapan siyang hanapin. Sabi ni James, huwag kang susuko. Ipagpatuloy mo ang paghahanap sa kanya. Kung wala siya, hindi ko malalaman ang sitwasyon ng mundong pinanggalingan ko. Magiging mahirap din gawin ang mga bagay nang wala siya. Hindi ako titigil. Tumayo si Dempsey at sinabing, punta tayo sa piitan para makita muna si Wyatt. Pagkatapos magsalita, nag-inviting gesture siya. Pagkatapos, dinala niya si James sa piitan ng Heaven Eradicating Sect. Ang piitan ng Heaven Eradicating Sect ay binabantayan ng husto at may malakas na porma sayon na nagpo-protekta dito. Ang mga bantay ay nakapost sa ilang mga distansya. Kahit na ang mga nakatataas na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect ay hindi malayang makapasok sa piitan. Kung wala ang token ng Heaven Eradicating Sect's leader, walang pinayagang makapasok. Ang piitan ay itinayo ng malalim sa ilalim ng lupa, at ito ay madilim at mamasa-masa. May isang selda sa kailaliman ng piitan. Isang lalaki ang nakakulong dito. Nagkalat ang buhok niya at napakahina ng aura. Nang marinig ang mga yabag, marahang umiling ang lalaki. Sa sandaling kumilos siya, ang mga bakal na kadena sa kanyang katawan ay gumalaw, na nag-trigger ng pagbuo sa loob ng kadena. Isang electric current ang dumaloy sa kadena ng bakal at ikinagulat ni Wyatt, dahilan upang siya ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na daing. Dinala ni Dempsey si James sa selda, itinuro si Wyatt, at sinabing, si Wyatt iyon, ang anak ng kasalukuyang patriarch ng Doom Race. Siya rin ang kahalili ng kanyang ama. Tumingin si James kay Wyatt at sinabing, buksan mo ang selda. Tumawag si Dempsey ng isang sundalo at nag-utos, buksan mo. Lumapit ang sundalo at kumuha ng susi. Tinuloy niya ang pagbukas ng cell gate at itinulak iyon. Pumasok si James sa selda at tumayo sa harapan ni Wyatt. Galit na pinandilatan ni Wyatt si James at umungal, sige patayin mo ako. Siya ay nagalit at patuloy na nagpupumilit na makawala. Kalampag. Ang mga tanikala ng bakal ay patuloy na dumadagandong. Dumadaloy ang dumadaloy na kuryente sa itim na bakal na kadena at tumagos sa katawan ni Wyatt. Nang inig siya sa pagkagulat at nagpakawala ng panibagong kahabag-habag na daing. Kalmadong itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang mahiwagang inscription ang lumitaw mula sa kanyang palad. Bumaon ang inscription sa mga kilay ni Wyatt at pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nakaramdam ng matinding sakit si Wyatt nang pumasok ang inscription sa kanyang kaluluwa, at umungol siya, "Arg!" Makalipas ang ilang saglit, may lumabas na sigil sa kanyang katawan. Hinopya ni James ang mga alaala ni Wyatt sa sigil at isinama ang inscription sa kanyang kaluluwa, kaagad na natutunan ang tungkol sa mga nakaraang karanasan ni Wyatt. Pagkatapos, kinuha niya ang soul blue at ipinasa kay Dempsey. Ipapaubaya ko sa iyo ang usapin ng pagkopya ng kanyang soul aura. Maglilinang ako saglit at gagawa ako ng kaunting pagbabago sa mga alaala na kinopya ko para hindi ako malantad sa paglusot sa dooms. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis sa piitan. Nagtungo siya sa isang espiritual na bundok sa loob ng Heaven Eradicating Sect, umakyat sa tuktok ng bundok, at nagsimulang magtanim. Sinimulan ni James na ayusin ang mga alaala ni Wyatt at gumawa ng mga maling senaryo upang palitan ang oras nang siya ay nakunan. Ginawa ito upang hindi ilantad ang kanyang pagkakakilanlan kung hahanapin ng mga powerhouse mula sa dooms ang kanyang kaluluwa. Bagaman ito ay isang napakasalimuot na proseso, ito ay madali para kay James dahil pinagkadalubhasaan niya ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Samantala, mabilis ding nagtrabaho si Dempsey. Agad niyang ginamit ang soul blue para kopyahin ang soul aura ni Wyatt bago ito ibalik kay James. Kinuha ni James ang soul blue at bumalik sa pag-iisa. Sinimulan niyang i-absorb at pinuhin ang soul blue, na isinama ang soul aura ni Wyatt sa kanya. Ang kanyang soul aura ay patuloy na nagbabago, kumukuha ng isang doom soul aura. Nang matapos ang proseso, dahan-daang tumayo si James, binago ang kanyang hitsura sa hitsura ni Wyatt. Pagkatapos, lumabas siya ng manor kung saan siya nagsasaka. Nang makitang palabas na si James, lumapit si Dempsey at tinitigan si James. Hindi niya maramdaman ang aura ng tao ni James. Sa halip, parang dooms lang ang aura ni James. Pinagmasdan niya ang hitsura ni James, nag-thumbs up, at sinabing, kahanga-hanga.
Wala akong maramdaman kahit isang bakas ng aura ng tao mula sa iyo. Ang iyong aura ng tao ay ganap na nabura, at ikaw ay parang eksaktong isa sa mga dooms. Bahagyang ngumiti si James, at lumabas sa palad niya ang chaos power niya. Nakangiti niyang sabi, sa hitsura at chaos power na ito, walang maghahinala sa aking pagkakakilanlan, tama ba? Dahil kinopya ni James ang mga alaala ni Wyatt, nalaman na niya ang kanyang mga karanasan. Ang Wyatt ay walang napakataas na ranggo sa paglilinang. Ang pagiging anak ng kasalukuyang patriarch ng Doom Race ay hindi kung bakit siya ang napili bilang kahalili ng Doom Race. Sa totoo lang, napili siya dahil sa kanyang malaking potensyal. Isa lamang siyang 7-power macrocosm ancestral god ngunit pinagkadalubhasaan ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Si Wyatt ang pangalawang tao sa Doom Race na matagumpay na nilinang ang lahat ng iba't ibang landas ng langit at lupa. Kaya, ang kanyang chaos power ay napakadalisay din. Kapansin-pansin ang kanyang talento kaya naman siya ang napili bilang susunod na patriarch. Kasabay nito, nalaman ni James ang ilan sa mga lihim na sining ng dooms mula sa mga alaala ni Wyatt. Sa kasamaang palad, hindi nilinang ni Wyatt ang Chaos Sacred Art. May isa pang layunin si James na gusto niyang makamit habang nakalusot sa Doom Race upang matutunan ang Chaos Sacred Art. Tumingin si James kay Dempsey at sinabing, bantayan mong mabuti si Wyatt. Huwag hayaan siyang makatakas. Kung babalik siya sa Dooms, masisira nito ang mga plano ko. Dempsey reassured him, saying, huwag kang mag-alala. Walang magiging problema. Kahit na masira ang Heaven Eradicating Sect, sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas. Si James ay nagbago ng hugis sa Wyatt. Ang tanging inaalala niya ay baka makatakas si Wyatt mula sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Kung nangyari iyon, magiging napakagulo. Nakahinga si James nang marinig ang pagtiyak ni Dempsey. Ang oras ay tumatakbo para sa mga tao. Hindi na ako mag-I-stay dito since I have to infiltrate the Dooms as soon as possible, ani James. Mag-ingat ka. Mag-iingat ka, James. Kung may mali, ay abort mo na lang ang mission. Mas mahalaga ang iyong kaligtasan. Sunod-sunod na pinaalalahanan ng mga nakatataas na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect si James. Nakangiting sagot ni James sa kanila, huwag kayong mag-alala. Foolproof ang plano natin. Hindi magtatagal para maging core member ako ng Dooms. Baka maging patriarch pa nila ako. Pagkatapos magsalita, hindi na nagtagal pa si James at mabilis na umalis sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Pinagmasdan ni Dempsey at ng iba pang miyembro ng Heaven Eradicating Sect ang pagkawala ni James sa kanilang paningin. Sana maging maayos ang misyon ni James sa teritoryo ng Doom Race. Malungkot na tumingin si Dahlia sa malayo. Dempsey comforted her, saying, huwag kang mag-alala. Sigurado akong magiging maayos siya. Pumunta siya sa Planet Desolation at bumalik ng mas malakas. Isa na siyang quasi-Acmin. Bukod dito, kinuha niya ang pagkakakilanlan ni Wyatt bilang anak ng patriarch ng Doom Race. Magiging maayos siya hanggat hindi siya nalantad. Nasa kanya ang kapalaran ng human race. Ipasa ang utos na gamitin ang lahat ng ating resources para mahanap ang kinaroroonan ni Madam Thea. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Umalis si James sa Heaven Eradicating Sect at tumungo sa Doom Realm. Ang Doom Realm ay isa sa pinakamalakas na kaharian ng Greater Realms. Ito rin ang pangunahing kaharian kung saan nanirahan ang Doom Race. Kasalukuyang ang Doom Race ang pinakamalakas sa iba't ibang lahi ng Greater Realms. Ang labanan sa Primordial Realm ay pinasimulan din at pinangunahan ng Doom Race. Tinipon nila ang iba pang mga lahi at naglunsad ng pag-atake sa human race. Bilang resulta ng labanang iyon, ang human race ay dumanas ng malaking pagkatalo at nabigong mapanatili ang katayuan nito bilang isa sa pinakamalakas na karera. Mabilis na naglakbay si James sa walang hanggan na chaos. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa labas ng Doom Realm. Humakbang siya pasulong, dahan-daang naglakad sa kawalan. Pagkatapos, pumasok siya sa Doom Realm. Nagtungo si James sa isang planeta sa loob ng Doom Universe sa tulong ng mga alaala ni Wyatt. Ang planeta ay tinawag na Dreadovia. Napakalaki ng Dreadovia at may napakalawak na lugar. Dumating si James sa labas ng Dreadovia at tumingin sa planeta sa unahan niya.
Pagkatapos, pumasok siya sa planeta. Nagtungo siya sa Mount Chaos, ang punong tanggapan ng Dooms. Sinasaklaw ng Mount Chaos ang isang lugar na 10,000 light years. Sa espiritual na bundok ay hindi mabilang na makapangyarihang Dooms. Sa sandaling lumitaw si James sa labas ng Mount Chaos, agad niyang nakuha ang atensyon ng ilang gwardya. Young Master. Nagulat ang ilang gwardya nang makita si James. 10,000 gwardya ay agad na nagtipon at lumuhad sa lupa. Magalang nilang binati siya, maligayang pagbabalik, Young Master. Tumingin si James sa mga bantay ng Doom Race, itinaas ang kanyang kamay, at sinabing, tumayo ka. Agad namang tumayo ang mga tanod. Swoosh! Ilang anino ang bumungad sa kanya. Ang mga anino ay naging mga nilalang na mukhang tao. Sa 7 o 8 sa kanila, isa sa kanila ang dakilang elder ng Dooms, si Yori, na itinago ni James ang kanyang sarili tulad ng dati. Dahil si James ay may mga alaala ni Wyatt, nakilala niya ang mga nilalang na dumating upang makita siya. Tiningnan niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng suot at magalang na binati, Ama. Pagkatapos, nilingon ni James si Yori at binati, Great Elder. Tumingin din siya sa iba pang matatanda at tinawag sila, mga Elder. Ang patriarch ng The Doom Race, Dolph Dalibor, ay tumingin kay Wyatt ng mahinahon. Pagkatapos, tinanong niya, paano ka nakatakas? Kalmadong sagot ni James, mahabang kwento. Pumasok muna tayo sa loob. Sa pangunahing tuktok sa teritoryo ng Doom Race, umupo si Dolph sa pinakamataas na upuan sa pangunahing bulwagan. Nasa ibaba niya ang ilang pangunahing miyembro ng Dooms, na lahat ay matatanda. Kasabay nito, sila rin ay makapangyarihang magsasaka sa Acme rank. May 8 Acmin sa loob ng bulwagan. Iba ito sa nalaman ni James. Ayon sa intel na nakuha niya, ang mga pangunahing karera ay mayroon lamang mga 5 Acmin. Samantala, ang anumang iba pang lahi na mayroong kahit isang Acmin ay ituring na isang mataas na katayuan na lahi. Gayunpaman, mayroon ng 8 Acmin sa loob ng pangunahing bulwagan. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari, Wyatt. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dolph sa buong lugar. Tumayo si James at ikinulong ang kamao kay Dolph at sa iba pang matatanda. Nagdilim ang kanyang mukha, at sinabi niya, Ama, mga elder, kailangan ko kayong lahat na tumulong sa paghihiganti sa akin. Sabi ni James, noong nasa labas ako ng training, tinambangan ako. Dinala ako sa isang misteryosong lugar at pinahirapan ng mahabang panahon bago ako tuluyang nakahanap ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi ako naglakas loob na bumalik kaagad. Kaya, nagtago ako at nagtanim. Sabi ni Dolph, ayon sa nakalap naming impormasyon, ang Heaven Eradicating Sect ang mga salarin na nakahuli sa iyo. Sa lahat ng mga taon na ito, sinisikap naming hanapin ang kanilang punong tanggapan ngunit hindi nagtagumpay. Umiling si James at sinabing, hindi ako nahuli ng mga tao kundi ng Soul Race. Ang lahi ng kaluluwa. Sabay-sabay na sigaw ni Dolph, Yori, at ng iba pang matatanda. Tumayo si Dolph at same time na sinabi, hindi ka dapat nagbubuga ng kalokohan, Wyatt. Sigurado ka bang Soul Race iyon? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ako sigurado. Ngunit nakatakas ako mula sa isang lihim na base ng Soul Race. Seryoso ang ekspresyon ni Dolph. Lumapit si Yori at sinabing, Young Master, baka pagod ka na. Paano kung magpahinga ka muna? Sisiyasatin natin ang bagay na ito ng maigi. Sige, Kuya Yori. Hinuyam ni James ang kanyang mga kamao, tumalikod, at umalis sa main hall. Pagkaalis niya, nagsimulang mag-usap ang mga powerhouse ng Doom Race. Talaga bang gagawin ng Soul Race ang ganoong bagay? Ayon sa aming intel, ang Heaven Eradicating Sect ang siyang nakahuli kay Wyatt. Isa sa mga powerhouse ng Heaven Eradicating Sect ay hayagang umamin din na nahuli nila si Wyatt. Oo. Kaya ano ang kinalaman nito sa Soul Race? Napag-usapan ng mga powerhouse ng Doom Race, na nagpapahayag ng kanilang mga opinyon ng sunod-sunod. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, ano sa palagay mo, Elder Yori? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yori. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, nawala si Wyatt sa loob ng 8,000 epoch.
Walang balita tungkol sa kanya sa lahat ng oras na ito, ngunit siya ay muling lumitaw ng bigla. Sa tingin ko, medyo hinala iyon. Tumingin si Dolph kay Yori at nagtanong, "Oh, bakit mo nasabi?" Ibinahagi ni Yori ang kanyang opinyon, "Ang daming nangyari kamakailan. Ang lahing kaluluwa ay paulit-ulit na dumating sa atin, inaakusahan tayo ng pakikipagtulungan sa lahi ng tao. Kahit na ang Cloud Race ay dumating sa amin, sinasabing binisita ko sila at kinuha ang kanilang susi. Sa lahat ng mga kakaibang pangyayaring ito, parang ang pagbabalik ni Wyatt ay medyo." Tanong ni Dolph, "Ang ibig mong sabihin ay baka ito ang pagitan natin at ng Soul Race? Ang pagkano ng human race na magdulot ng hidwaan?" Umiling si Yori, at sinabing, "Hindi ko pa masasabing sigurado. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay i-verify ang pagkakakilanlan ni Wyatt. Dapat nating suriin kung siya ang tunay na pakikitungo o isang tao na nagpapanggap bilang Wyatt." Hinulaan na ni James ang kanilang reaksyon sa biglang pagbabalik ni Wyatt sa Doom Race. Siya ay lubos na naghanda. Kahit paano sinubukan ng Dooms na i-verify ang kanyang pagkakakilanlan, hinding-hindi nila malalaman na siya ay isang tao. Ang pangunahing layunin niya ay makuha ang tiwala ng Doom Race at ipalagay sa kanila na siya ang totoong Wyatt. Pagkatapos, maaari niyang pukawin ang relasyon sa pagitan ng Doom Race at Soul Race. Pagkatapos na magkasalungat ang dalawang ito, sisirain niya ang relasyon ng Doom Race sa lahat ng iba pang lahi. Umalis si James sa pangunahing bulwagan at pumunta sa Mount Doom, kasunod ng mga alaala ni Wyatt. Ang Mount Doom ay ang espiritual na bundok kung saan naninirahan si Wyatt. Ibinigay ito kay Wyatt at pinangalanan bilang parangal sa Doom Race. Hindi nagtagal, dumating si James sa paanan ng Mount Doom. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa bundok, saka humakbang pasulong. Sa isang hakbang lamang, lumukso siya sa hangin at nakarating sa tuktok ng Mount Doom. Mayroong ilang mga malalaking gusali na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Sa sandaling lumitaw si James, ang lahat ng mga nilalang sa Mount Doom ay dumating upang makita siya. "Maligayang pagbabalik, young master." Ang mga nilalang ay lumuhad sa lupa. "Bumangon ka." Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Nang mga sandaling iyon, isang matangkad at glamorous na babae ang dumating mula sa malayo. Siya ay may mahaba at itim na buhok at nakasuot ng pink na damit na may tiara sa ulo. Napakaganda ng kanyang mukha, at ang kanyang balat ay kasing puti ng perlas. Habang naglalakad siya papunta kay James, naglabas siya ng marangal at eleganteng aura. Maya-maya pa ay dumating na siya bago si James. Nakadikit ang maningning niyang mga mata kay James. "Bumalik ka na." Ang kanyang boses ay banayad at malambot, napakasarap sa pandinig. Mula sa alaala ni Wyatt, alam ni James na ang babaeng nauna sa kanya ay asawa ni Wyatt. Anak din siya ng isang makapangyarihang pamilya sa Doom Race. "Ma'am." Bahagyang tumango si James sa kanya. Naglakad si Yemima Dalibor patungo kay James, hinawakan ang kanyang kamay, at malumanay na sinabi, "Natutuwa akong nakabalik ka na." Lumapit din ang isang lalaki na nasa 20s at nakangiting sinabi, "Wyatt, miss na miss ka ng kapatid ko habang wala ka." Hindi man lang siya makainom o makakain dahil sa sobrang pag-aalala niya sa iyo. Ang lalaki ay ang nakababatang kapatid ni Yemima na si Xavier Dalibor. Pagkatapos pakasalan ni Yemima si Wyatt, sinundan siya ni Xavier sa Mount Doom. Medyo malapit din siya kay Wyatt. Mula sa alaala ni Wyatt, nagkaroon ng magandang relasyon sina Wyatt at Xavier at halos lahat ng bagay na pag-usapan. 2/3. Tinapik ni James ang balikat ni Xavier at nakangiting sinabi, "Alam ko." Pagkatapos, lumingon siya kay Yemima at sinabing, "I'm sorry for making you worry." Bagamat si Yemima ay asawa ni Wyatt, ang dalawa ay kasal lamang sa pangalan. Nagkaroon sila ng kasal at magkasintahan ngunit hindi pa natulog ng magkasama. Talagang gusto ni Wyatt si Yemima dahil siya ang pinakatalentadong babae sa kasaysayan ng Doom Race. Gayunpaman, si Yemima ay hindi interesado sa kanya at pinilit ng kanyang pamilya na pakasalan siya. Sa gabi ng kanilang kasal, sinabi ni Yemima kay Wyatt na makitulog lang siya sa kanya pagkatapos niyang maabot ang Acme rank. "Sige, dismiss na ang lahat." Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay.
Sunod-sunod na umalis ang crowd na dumating para bumati kay James. Pagkatapos, magkatabi sina James at Yemima patungo sa likod ng bundok. Habang naglalakad sa puliko-likong landas, nagtanong si James, may nangyari ba habang wala ako? Sa pangalan lang ikinasal sina Wyatt at Yemima. Gayunpaman, hindi may kakaila na si Yemima ay isang napakabihirang kababalaghan. Hindi lamang siya nagkaroon ng mataas na talento sa paglilinang, ngunit siya rin ay napakatalino.